Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Cheers pare. So, I don't think everybody is meant to be rich. Yeah. But what I'm trying to wrap my head around lang is parang, do you really need to be like rich and ultra rich or whatever categories there are for you to be able to do things? Magandang tanong yan kasi like makatulong. Hindi naman kasi ang gusto lang naman talaga ng karamihan ng tao, kung hindi ka man mayaman, sobrang yaman. Excuse me lang pare ha. Yung quality of life na meron ka. At convenient o comfortable life na meron na ipo-provide mo sa family mo, mismo sa sarili mo. Makuha mo man lang. Kumain na ba kayo? Maabot mo man yun. Exactly. Sa stats kasi natin, napulutan eh. Reality to na marami talagang mahirap na Pilipino. Marami talaga mahirap na Pilipino. So, parang ito yung poverty line, naipon lahat ng Pilipino. So ano yung reason bakit dumadami tayo, dumami yung mga mahirap na Pilipino? And pagka nanood ka ng ibang mga kaya nakinig ka sa ibang mga influencer o podcast, mga analysis na sa ibang bansa, at yung sinasabi nila na walang lower class dito, walang lahat sila middle. Bakit? Kasi yung tax nila napupunta sa tama. It works for them, yes. Napupunta sa tama. So mag-work ka lang ng crew sa McDo o sa fast food chain, pasok ka na sa middle class. Correct. So walang kasi yung tax na na nakukuha ng government na talagang pang tao, pang pinagamit sa tao. So libre gamot, libre ospital, libre education. Sa ibang bansa, wala sa atin nun. Ang mayroon tayo, binigyan ako ng 500 eh. Tsaka hindi na magbabago yung sistema ng lagi nung may corrupt eh. Kahit sino naman umupo dyan, yun yung meron tayo. Totoo. Hindi ako galit. Yun yung 500 mo. Yun nga, hindi kasi hindi nga kasi na tayo na-develop into parang yung consciousness natin, hindi siya nagmamature into understanding na yung system that we have is oppressive. So, kahit magpumahog ka dyan, kahit kahit magsipag ka and all, if the system is not working for you, if your government is not working for you, kahit mag-effort ka dyan, hindi mo ma-attain yung comfortable life na sinasabi mo. Kasi nga, the system is against you. So what do we do when we find that out? You will hear, sasabihin na, baka dapat tumingin ka sa sarili. Nakatingin ako sa sarili. Sinasabi ko nga sa inyo na hindi nakakagalaw sa ganitong sistema. Ano gagawin natin? So, babaguhin natin yung sistema. Paano gawin yun? So, wala. Parang, I think may truth din dun sa, the poor will always be among you. It's what we do with our poverty. Pilipinas. Sa Pilipinas, especially. It's what we do with our poverty and the poverty around us. I think that would matter. Kasi, ang goal lang naman natin talaga sa buhay is, mabuhay ng marangal. Mabuhay ng may kalayaan. Mabuhay ng maayos at hindi mo kailangan mang-apak ng iba para makarating sa dapat mong kararatnan. Kung saan man yun. Can I speak po? Sayang kasi yung phone ko. Sayang yung phone mo. Mukhang nakapag-research ka eh. Can I say na mahirap tayo kasi Pilipino tayo. Ouch! Ba't ko nasabi yun? Lakas lang trip ko. Hindi kasi nakakaiyak yung trip mo mahirap tayo kasi Pilipino tayo. Kasi bakit? Kasi naalala ko nitong during pandemic nung nagkaroon ng retrenchment. Sa company namin nagkatanggalan eh. Parang 50% ng employee. I think mga 1,000 plus employee na tanggal. All over the Philippines naman yan. So, since passion ko naman yung mag-arts, yung gumawa ng names and then sa mga fashion clothing na
social media marketing, ganyan. Naghanap ako ng sideline sa online. Nakahanap ako ng freelancing gig, and yan, as a designer, parang sabihin natin hindi mo at least, di ba sa mga OFW ka, kung wala makita ang opportunity rito, marami sa ang hirap makahanap sa Philippines, and makahanap ka man sa ibang bansa, hindi porke sa ibang bansa ka parang iba kasi yung tingin pera yan kasi nag-abroad yan, pero in reality hindi talaga. Para ka lang sa Pilipinas pa rin, pero kasi you earn in dollars pero you also spend in dollars. So yun, yung sa ko naman, kaya ako nasabing mahirap na ako sa Pilipino. Kasi nung sa paghanap ng client, so although marami talagang skill na Pilipino, magagaling talaga, masisipag, mararangal, talagang kayang sumabay ng mga Pilipino sa pagdating sa skills sa international. Pero once yung mga client, once na malaman na Filipino ka, babarating ka eh. Oo, kasi yeah. Parang ang sakit lang na ganun tayo kasikat sa ibang Hindi totoo yung mga outsourcing na companies. Pag nilamang Filipino ka, mabubuhay na doon sa ganitong rate. Totoo naman, mabubuhay ka na talaga sa ganong rate. Pero yung quality na offer. Oo. Hindi ka mabuhay, kakating nila itong offer. Kasi parang, kunyari, mga developers sa ibang bansa, ang asking nila nasa, kunyari, $800. Kunyari, $800 per day. Kaya gawin ng Pilipino yan in 50. Yes. At masagana na buhay nga at 50. Parang ayun, so, ang pangit naman, para tayo nade-devalue because of our lahi. Yeah. That's discrimination. Masakit man sabihin, pero parang andating sa na-realize yun ng pandemic, so dahil desperate ka na rin kasi nagkaroon ng retrenchment. Yung iba nga wala na talagang kita eh, wala na silang mapasok. Naalala ko, uso pa nga yung barter, palitan ng items, eggs for some certain items, ganun. Diba? Oo, tama. Ito ko nakikita, may dalang mantika. Barter. Barter talaga. Kasi yung palitan sila, namimit sila sa 7-Eleven, as in. So yun, nung time na yun, talagang desperate na rin ako. Naalala ko sa pagdating sa mga graphic designers, yung principle na dapat you must know your worth. Yeah. Hindi ko na ma-apply dun eh. Oh gosh. Kasi it's either you eat something or you eat nothing. Parang if you're going to wait on your worth, patay ka na. Sino mag-o-offer sa akin ng what I'm worthy of? Yeah. So, opportunity, no? Ang hirap. Ay, di magpanggap ka na lang na hindi ka Pilipino. Palitan mo na lang yung passport at birth certificate. Hindi ko naisip yung before. Graphic designer ka naman pa. Kasi, ang hirap kasi gaya ng accent ng India. Yun kasi matataas talaga dun eh. Ayun nga, yung ito. Yung dadagdag ko lang doon sa sinabi ko din kay James na tawag dito, yung disclaimer na yung iba nga dyan sasabihin ng iba na pwedeng mag-bash dito sa pinag-usapan natin. Kayo yun. Kami nga nagawa namin. Hindi kayo. Kami nga nagawa namin eh. So, kaya nyo rin gawin to, gano'n, di ba? So, isa pang point, yung kung ang goal is yumaman lahat ng Pilipino o hindi man yumaman, may angat sa kahirapan. Dahil sa points na sinabi mo, ang daming factors na nagpapaambag sa kahirapan ng Pilipino. Ang tagal ng proseso na yan para may angat. Baka nga hindi in your lifetime. So kung gano'n yun, kung at hindi in my lifetime o hindi man sa mga anak ko, wag na tayo diyan, wag na tayong dumako diyan sa solusyon o sa pagre-remedyo ng problema na yan. Mag-hustle na lang ako mag-isa. Kasi parang ang tagal eh. Kung pakikinggan kita, parang masalimuot eh. So ang daming ko consider. So anong gusto mong gawin? Sumama ako sa community na yan para maremedyo yung kahirapan. At pag nangyari yun, kailan yan? Bubunga ba yan next year? Next 5 years? Kasi kung hindi,
ko, bro, na lang ako.